how's Canada so far? Okay naman pare. Medyo adjusted na yung pamilya. Kapag nakikita ko masaya dito yung mga kasama ko, so lalong masaya na ako. Okay na yan. So tatlong parang linya yung tinalikuran mo sa Pilipinas. Tatlong linya na na parang sabihin natin yung career na yan, dream career ng karamihan sa mga kababayan natin. Sa kabaita, di ba? Rockstar. Di ba? Tapos nagtatato. Tapos sa media, sa radio, di ba? Parang dream na yun Saka di lang yun, flip battle. Sabi mo, 2 years kabagsagan ng COVID, di ba? Di ba doon parang tandaan ko, naging sikat yung flip battle, yung mga rap Flip battle, top. di ba? Tuloy kami nun kahit pandemya. Yeah. Nag-champion ako sa tournament ng flip top ng 2 magkasunod na taon. Pinag-uusapan natin kung gaano yung impact ng AI pagdating sa music creation. Hindi mo makukuha yung pakiramdam kanya mo siya ginagawa kung gagamitin mo yung AI, di ba? Kumbaga kaya ka gumagawa dahil yung feeling na yun na parang fuck, nakagawa ako na sobrang gandang piece of music. Hi, welcome na naman sa isang panibagong episode ng Barber's Cut. Siyempre, andito ang aking mga fellow barbero, Philbert and Warren. And ngayon, meron tayong special guest. Kilalang kilala na, especially sa rap, sa mga rap battle. At nandito na siya sa Canada. Pinagpala naman tayo kay Batas. Yes, sir. Yes. Welcome, Panginoong Batas. Yeah. Salamat sa pag-imbita sa akin dito, mga pare. So, how's Canada so far? Okay naman, pare. Medyo adjusted na yung pamilya. Kapag nakikita ko masaya dito yung mga kasama ko, so lalong masaya na ako. Okay na yan. Yung mga naging guest kasi namin, yung karamihan galing parang less than 2 years, less than 1 year lang dito. Yeah. Like parang nahihirapan pa sila sa pag-adjust. So naging ganun din ba yung parang challenge sa'yo? Sa tingin ko hanggang ngayon mahirap pa rin. Pero wala, parang sa tingin ko along the way nagbabago lang yung challenges pero laging may challenge, di ba? So yun, ganun lang siya. Tsaka like kumbaga natututo ka rin naman na nasasanay din. Yeah. Especially dito sa Canada. Mm-hmm. Well, yung lamig, nalagpasan nyo na yun. Given na yun Hindi, tsaka ako, enjoy naman ako sa lamig. Although, syempre, minsan sobrang hassle nga dahil hindi natin kaya. Pero, isa yun sa ginusto kong pumunta dito. And yan, para lang sa mga baka hindi updated o sa mga hindi nakakakilala, sino si Bata sa Pilipinas and ano yung mga, kumbaga, ano yung eksena mo doon, ano mga pinagagagawa mo bago ka lumipat dito sa Toronto? Well, nagkataon kasi pandemya nung umalis ako Umalis kami. So, ganun. Pero, madalas, kumbaga, ang pinakaginagawa ko doon, tattoo artist ako kapag daytime. Sa gabi, mas musikero ko. Tapos weekends, may radio show kami na nagpe-play ng mga local na mabibigat na artist. So, active ako sa hip-hop, lalo sa battle rap, tsaka sa metal at sa mas underground na eksena. At sa tattoo. Tattoo. Yan. Oh, wow. Dami na tayo naging tattoo na parang coincidence, puro parang diba? tattoo artist yung... Kasi, yun rin ba yung way of entry, di ba? Kadamihan yun rin. Work pwede permit, siya. di ba? So, yun yung ginamit. Pwede siya. Pero ako hindi ganun ginawa ko. Although, okay ang tattoo industry dito kaya marami pumupunta talaga. So, tatlong parang linya yung tinalikuran mo sa Pilipinas. Tatlong linya na na parang sabihin natin yung career na yan, dream career ng karamihan sa mga kababayan natin. Sa kabaita, di ba? Rockstar. Di ba? Tapos nagtatato. Tapos sa media, sa radio, di ba? Parang dream na yun Saka di lang yun, flip battle. Sabi mo, 2 years kabagsagan ng COVID, di ba? Di ba doon parang tandaan ko, naging sikat yung flip battle, yung mga rap Flip battle, top. di ba? Tuloy kami nun kahit pandemya. Siyempre, babattle ka na walang mask pero SOP yun. Naka-mask kami
Oh, talaga ano yun, closed room events. Ang nandun lang MCs. So, magtatanggal ka lang ng mask kapag babattle ka, kapag rounds mo. Ganun. Yeah. Nag-champion ako sa tournament ng flip top ng 2 magkasunod na taon. Yun. Yeah, dati kasi pinapanood ka namin. Kasi dati Hindi na ngayon. Dati may music venue may music venue kami. Tapos like after namin magtrabaho, like yun, no? May isasalang ni Warren yung flip top, tapos manonood kami. Yeah. Anong year yun? 20, 11. 2010, 11. Ganun ba katagal? 2010. 2010 kami nagsimula. And para naman sa baka hindi talaga o gusto maintindihan talaga mechanics ng mga rap battle, ang tawag ba doon? Rap battle. Rap battle. Ang skill ba doon ay yung totoong instantaneous na paggawa mo ng mga kataga or pag-memorize? Like paano talaga yung... Parehas siya sa tingin ko. Siguro ang pinaka-skill mo doon is yung rap. Kasi rap battle siya, di ba? So, MCing siya, medyo crowd control. Paano mo na draw yung attention sa isang round na hindi magiging dragging? Isa yun. Kasi yun yung responsibility mo bilang ikaw yung nasa mic, di ba? Pero basically, ina-outrap mo yung kalaban mo kung written man siya o freestyle man siya. Pero ina-outrap mo yung kalaban mo. Anong ibig sabihin ng freestyle? Parang mix na rin yun, di ba? Yes, depende sa'yo. Parang mix. Sa Pilipinas kasi pag sinabi mo freestyle, ibig sabihin yung parang impromptu di ba? Na spontaneous lang, off the top. Pero, yun. So, pwedeng ganun. Kung gusto mo ng ganun, na mas nag-a-apply siya sa rebuttals, may sinabi ka sa akin, babalik ko sa'yo. Or on the spot, nakita ko kunwari sa battle natin, pwede kong gamitin yung shirt mo. Diba? Parang ganun Pero, majority sa amin, lalo na sa modern format, meron na kaming pre-writtens. Naghahanda talaga kami dahil parang wala ka na maisip, yun na yung kasi pare, diba? Kahit anong gawin mo, hindi mo matatapatan ng freestyle o ng off the top mo yung sulat mo. So, yun lang siya. Kung ikaw yung listener, mas hindi ka maiinip kung talagang well-constructed yung narinig mo. So, yun. So, importante na parang nalalaman mo rin kung sino yung kakalabanin mo? Alam namin. Alam. Sige. Hindi, tsaka yun nga, entertainment Like, meron yung crowd na factor, tapos meron pa yung online na factor. Yes. Na kikilatisin ka. So, yeah, so art din talaga na ano. Art talaga siya. Hindi, kasi yun nga, parang lalo sa Pilipinas na ako, witness ko yun dahil galing ako sa banda na eksena at lagi akong may mga nakausap na casual na syempre medyo minamaliit nila yung art form. Di ba? Pero hindi siya kasing dali ng iniisip ng marami. Yan. Mahirap din talaga siya. Art talaga siya. Especially kapag magre-rebuttal ka, kailangan on the point na para bang naisip mo na yung rebuttal mo yung comeback mo sa kanila 'di ba? I think yun yung art at saka yun yung pinakamahirap na gawin. 'Di ba? Pwede rin, pero akin pinakamahirap gawin is gumawa ka ng mga linya na magiging superior sa mga maiisip ng kalaban mo. Regardless kung freestyle, regardless kung written, pero yung mga linya lang na impressive. Yun lang siya basically. Kasi may mga judges na magja-judge after. Murado. And ang curious lang din, ang dami ko na napanood iba-iba. May rule ba dyan about yung how low can you go? Kasi may mga naririnig akong talaga tinira yung namatay na magulang, kapatid, yung amoy, yung like gaano ka personal? Well, nasa pagkatao mo na rin yun, di ba? Kumbaga syempre art yan, so malaya ka talaga, pero syempre, responsible at accountable ka sa kung ano man ang mga sasabihin mo. Pero walang hard rule na parang pare bawal ang ganito. Minsan nag-uusap na yung maglalaban na parang, oy, baka pwede natin gawin ganito lang. Okay. Alam mo yun? Siguro sa relationship mo rin kung sino yung kalaban mo, 'di ba? Yung relationship niyo dalawa. Kung talagang true enemies kayo. Yeah, pwedeng diba? doon nyo True ilabas enemies yung kayo, talagang problema nyo. 'di ba? So, I guess
no hold bars na yung mga bagay. So, and lately, may naging impact ba o sa tingin mo mababago ang freestyle o rap battle ngayong ang mga AI nandyan na? No, na putututut, gaganong ka lang. Kasi nga, craft yan eh. So talagang yung pagsulat, importante versus yung, ikaw, pinansin mo yung pula kong shirt. Pero ngayon, di ba na parang ngayon may aid na. Na suddenly, si Eklok na bubulol-bulol or ang babaw ng mga kataga niya ngayon, Chinat GPT, tapos biglang, lalim ah. Parang, alam mo pare, sa totoo, di ko pa na-explore kasi yung mga chat GPT na yan. So hindi ko alam kung in terms of kunwari puns, hindi ko alam kung gaano ka witty ang kaya ng isang AI pagdating sa mga bagay na mas human factor. Kasi syempre kunwari rhyming, kaya ng computer yon. Pero yung kunwari wordplay, hindi ko alam hindi ko pa na-explore Pero ewan ko, kasi syempre ikaw, bilang isang MC, lyricist, pride ko rin na hindi ako gumagamit ng mga ganun So, tingin ko lang na sa ibang rappers, ganun din sila. So, ewan ko kung ma-apekto ng creativity na isang tao. Pwedeng siya, tool. Pero, pride mo bilang isang MC na, di ba? Yung creative na process mo, yun talaga yung para sa'yo. Kung ano yung totoo para sa'yo. Na-imagine ko kasi isang parang bad na parang impact ng AI ay dahil nga lalo na sa mga rap battle na yan, yung clout, no, yung number ng views, yung pagkasikat is baka mas i-priority mo muna yon kumpara sa prinsipyo mo na parang hindi ano talaga ako, susulat ko to ng alas 12 ng madaling araw, magbabasa ako ng mga libro para dito ma-inspire ako sa No Limit Tangere or talagang baka dahil sa AI mas matulungan ako ma-fast track siguro, di ba? Sa fast track siguro. Pero ang nakikita ko kasi diyan yung sa performance din Alam mo yung pagkatapat mo na yung mga tao tapos maraming halimbawa katapat mo yung ka-challenge mo tapos maraming nanonood sa'yo kung mag-freeze ka ba o hindi, di ba? Yung factor yun. Oo, factor hindi siya, yun din lagi ko sinasabi. Akala ng mga tao, ganun-ganun lang ang performance sa rap battle pero napakahirap kasi una-una acapella siya. Mag-isa ka, nagra-rap, so konting stumble mo, wala kang tataguan Hindi siya kagaya ng banda na pwede ka magtago sa music Diba? Eto puta, dapa ka. Pag nawala composure mo, wala. Kitang-kita yung kaluluwa mo. Pangalawa pare, yun nga, yung performance mo sa isang battle, hindi mo na uulitin yan. Iiwan mo na yun sa moment na yun dahil hindi ka na pwede bumattle ng gamit yung material na yun. So, maraming factors talaga na kasama siya. So, pagdating sa AI, siguro in a way makakatulong sa lyrics pero napakaliit na factor nun kapag dating ng performance, di ba? Iba na yung yung battle na sa akin, ang hindi pwedeng palitan niya ng AI is yung mga katulad ng mga rap battle, yung mga ganun na bagay. Kasi doon parang magpapakita talaga kung gaano katalentado yung yung artist Pagdating ng performance, di ba? Pagdating sa mga performance, AI. Right. Sa AI, even though makakatulong sa'yo, you can use it as a tool. Pero yung mag-pro-prompt, yung maglalagay ng mga kung anong gagawin or anong sasabihin sa AI. Kasi still, kailangan pa rin ng human interaction, human control pagdating sa AI. Yung produkto mo, right, sa AI, kung anong gusto mong i-generate, meron ka pa rin control. Right? Pero halimbawa, ako, never ako nag-rap battle, kaya may premyo. So ngayon, dahil sa AI, kilala ko halimbawa ang kalaban ko, Batas. So sasabihin ko sa AI, scrape mo lahat ng video ni Batas sa mga ginamit niya, tapos gawan mo ako ng 3-minute word, kasi yun yung halimbawa, yun yung kaya ko memorize, para tirahin yung mga angulo. Hindi ba parang... Yung mga deep search. So ito tanong ko, in terms of rhyming, gaano makakatulong ang AI sa'yo?
well, yung halimbawa, yung ginawa ni Warren na nag-viral, medyo talagang Kasi kunwari yung pinarinig mo sa akin na rhyming na yon, hindi ubra sa flip top. Ay, hindi talaga. Hindi talaga. So, ganun ba kasi over you can make like yung mga deep talaga na yung mga wordings, you can make that. You can use ChatGPT to help you out with that. Maybe, yeah. So yung kunwari mga rhyme schemes, internal rhyming. Oh yeah. Kayang yan. Yeah, kayang So, yan. Alam nyo pare, medyo punks ako pagdating sa bagay na yan, kaya hindi ko pa na-explore. No, good for you kasi minsan may mawawala sa iyo eh. Yeah. So, kahit anong creative ka. I think ito yung parabang hindi pa aware ng kadamihan ng mga artists eh. And I think it's good that we're talking about yung mga topic na ganito kasi yung pinag-uusapan natin kung gaano yung impact ng AI pagdating sa music creation. Sabi mo nga sa akin, 'di ba, gumawa ka ng mga riffs, yung mga gitara na riffs which would have been like how many months na pwede i-perfecto mo yung mga bagay na gano'n where you can use AI nowadays. Pakinig mo yung 'di ba? Para gawin. Actually, may narinig akong ganyan yung Velvet Sundown. Oh, yes. Diba? Yes. AI sila na banda, AI generated music. Okay naman, pero akin bilang isang musician, hindi mo makukuha yung pakiramdam kanya mo siya ginagawa kung gagamitin mo yung AI di ba? Kumbaga kaya ka gumagawa dahil yung feeling na yun na parang fuck, nakagawa ako ng sobrang gandang piece of music. It defeats the purpose kung gagamitin mo yung AI dahil ginagawa mo na para sa maling. Yun ang swerte natin kasi yung lumaki tayo sa generation now talagang walang AI pa. Yeah. So yung intention mo is klarong makagawa ka na masaya ka whether wala nanonood o sa banyo ka lang. Pero yung mga bagong generation kasi ngayon hindi natin alam ganun pa baka ang intention nila is talagang magkaroon lang ng 1 million views. Baka ang intention nila hindi sila musician, kumbaga businessman sila, diba? So parang ayun lang yun. Pero pagdating sa authenticity, I guess kung let's just say na gumawa ka ng music pero hindi mo sinabi na AI yun. I think you can still get away na parang ang ganda no, you know. I'm pretty sure. Pero kapag sinabi mo na no, this was written na talaga yung totoong tao, ni-record sa studio, ganito yung trabaho na ginawa nila. I think yung factor na parang talagang trinabaho to. I think yung meron pa ring sense na appreciation ng mga tao na ganoon eh. I think yung sinasabi mong art pa rin yun eh. That's the art na hindi mo mapapalitan. Ako personally, yung proseso yung importante sa akin. Kumbaga, kaya sa totoo lang ako, enjoy ako sa studio work. Enjoy ako sa songwriting na session. Kasi yun siya para sa akin eh. Doon ko nakukuha yung high ko eh. Diba? So, hindi ko rin nakikita yung point na ako personally na AI ang gagamitin ko. Dahil mas gugustuhin ko magsulat o mag-record kaysa mag-perform. Diba? So, hindi kasi nga yan ang generation natin na naranasan natin yun. Paano natin dadalhin sa next generation? Yun ang na hindi inevitable na yung next generation, yung mga kabataan ngayon ay iba ang reality nila. Baka ang gusto lang nila ay sa isang araw, ang goal nila, ang definition nila ng pagiging productive is gumawa ng tig 15 second na gagawing hook para sa TikTok. Diba? Na parang 15 second na lang ang definition nila ng kanta. Ako sa tingin ko, lead by example. Yun talaga siya. Kung marami sa atin na gagawin to sa tamang context, syempre, mahihiya rin siguro yung mga bata o magagabayan yung mga bata na oo nga, no? Diba? Kaya yung ginawa ni Warren. Parang experimental talaga. Wala talaga akong intention doon. So, may mga nakita nga akong lumabas na AI. Specifically yung si Lola Aida. Yung mga videos mga ganun. So, parang naisipan ko lang, gumawa ako ng karakter. Kasi gano'n lang parang, parang like, gumawa ka man ng mga AI videos, pero wala ka naman parang karakter na parang sinasubaybayan nila or something like that. So, gumawa ako ng karakter. So, gumawa ako Lola Rasta. Lola Rasta, naka-dreaded talaga. And anong pangalan mo mas bata? Little Rasta. Si Lil Rasta. Right? So, pero bakit parang kamukha ng ex mo?
Oh, ewan ko Dinescribe ko lang Ano nga ng prom mo? Baka picture in-upload. So sabi ko, ano yung mga unique, yung mga nakakaiba sa mga generate nila. So sabi ko, flip top, yung mga flip top, mga rap battles, yung mga ganon, di ba? I don't think na merong mga ganon dati na nag-upload wala akong nakikita ng gano'n. So, kasi karamihan ng unang mga AI yung na mga lumabas, jokes. Yung mga, parang nakaganon, di ba? Yung mga self Si Moses, bago niya. di ba? Yun. So, sabi ko, battle. Kaso, ang problema sa AI, 8 seconds lang ang pwede kong i-generate. Hindi mo naman pwedeng i-generate, hindi naman pwedeng parang maging battle yun kung 8 seconds lang. So, wala kang linya na pwedeng ibagsak, di ba? So, ginawa ko, 2 rhymes. Parang 2 lines lang. Ganun. Actually, 2 to 3 lines. So, ginawa ko, pinagkabit ko yung dalawang 8 seconds ko. So, isa kay Lola Rasta, yung isa sa karakter si Marites. So, yun, gumawa ako noon, in-upload ko, paggising ko, wala pang 8 hours, paggising ko, naka 200k na ako. Sarap na. Viewers. And then after 4 days, naka 6.2 million na yung views. Damn! And then pagkatapos nun, inalis ang TikTok. So, community guidelines daw. So, I don't know. Yeah. And then gumawa ng mga ganun. Still sticking to the same character. Si Lola Rasta. Sticking to the same character. So, lahat rin yun, naging, I don't know kung viral sila kasi mga 1,600,000 yung mga ganun lang So, viral na yun. So sa tingin ko, pwede pala to. Especially kapag i-monetize mo. Ako, hindi pa ako monetize bago nag-viral. Pero nga, kita mo, ginawa mo sa industriya. Imbis na tinawagan mo si Beware, yo bro, mag-battle tayo, freestyle ito tayo. nga sinabi ko, yung kay Beware, nakausap ko siya one time, pinakita ko yung AI. Sabi ko, Tol, pinakita ko actually yung gusto kong bumait na ginawa ni Lola Rasta. Sabi, pinakita ko sa kanya, shinare niya. And then sinabi ko, ano pang gusto mong pwedeng gawin AI? So, ginawa ko siya ng parang shoutout kasi may bago silang album So, ginawa ko siya ng bagong shoutout. Naka 300,000 views sa Facebook. Like, maybe 2 days, mga ganun, which is, So, sabi ko, wow. First time kong makakaroon ng mga ganito na views. Hindi naman talaga ako TikTokers or social media influencers or mga ganun. Pero nakita ko lang yung opportunity. Yung proseso na paggawa ng kanta sa Suno, sa Suno at saka sa AI, sa Vio at saka sa ChatGPT. Yung proseso na yun, Tol, sabi ko sa iyo, minuto lang gawa na ako. Sinira mo yung industry. Imbis na gumawa ng part 2 ng gusto kong bumait si Beware, nang pinapagawa na sa'yo ngayon, AI. Nakagawa na ako ng kanta. So, pinag-usapan namin ni Anjo. Pakinig mo yung kanta yung pinag-usapan ni Anjo, Tol, I think nakakuha ako ng paano i-market itong si Lola Rasta. Sabi ko, kasi ngayon na pwede ka nang gumawa mag-generate ng kanta, hip-hop, Tol. Hip-hop, rhyming, mga talaga sa Suno, which is copyrighted. Your own copyright. Pwede mong ibenta yun. Basta subscription ka lang sa Pro. Right? So, sinira mo talaga industriya. What if? hindi. Sinasabi ko na ito. Itong nano ko. Baka magganahan sila. What if i-upload natin to sa Spotify, copyrighted naman yung kanta, gamitin mo yung karakter para ma-promote yung kanta na yun, doon ka mag-focus. Doon mo parang doon ka kikita. Yeah. Pero sira nga ang industriya. In a way, versus the old platform dati na kailangan mo pa ng recording label? No. No. I mean like yung mga kailangan mo session, studio session, kailangan mo pa ng mga ganun. Yung collaboration. Yun yung point. Yun yung pinatahi mo. Yun nga. Hindi kong experiment nga Nag-experiment lang ako. Parang droga nga. Wala talaga akong intention na gumawa ng kanta, maging sikat man or something like that. Pero it looks like it gains some... posible siya. It gains some traction. At saka may mga messages din. May mga messages din na although hindi ko pa pinublish yung kanta, kasi dalawa yung pinublish kong kanta, it kind of seems like para bang, nagkaka-interest rin yung mga tao. Yeah. Makinig na yan. 100%. Pero yun nga na yan ang reality. So, so ito nga na para bang experiment ko, it has future. So yung mga artists
nasa kung hindi man sila involved sa AI and stuff like that, yun yung sinasabi ko hindi sila aware. Because sa tingin ko, this is a game changer nga, di ba? Game changer, pero ang nawawala nga is yung collaboration. Parinig ko lang yung kanta. Sige, parinig ang kanta. Pitong pula pero sweat ko'y di matando. Lakasan mo ang loob, huwag kang matakot. Bawat para ko'y apoy kahit saan mo ipasok. Sa kalsada. Naalala ko sa Flip Top, kasi kapag inintroduce yung MC na babattle, may intro music. Yung isang bumabattle ngayon, si Cripply, madalas sa intro music niya AI. Yeah. So, noong una hindi ko alam na ganun. Pag pinaparod ko, parang tangin ang kulit ng mga lyrics. Parang, fuck, sinulat niya yun, nirecord niya yun, ang kukulit kasi. Hanggang sa sinasabi nila sa comments na, hindi, AI yun. Yeah. Na, nga. So, yung lyrics na ginawa ko, ikaw ba gumawa ng lyrics o nag-generate? Nanggaling sa akin. Kaso, hindi naman ako rapper na magaling akong mag-rhyme. Pero, when you do, mag-prompt kayo mga ganito, gusto ko ganito yung istorya. So, meron kang verse, di ba? Chorus verse or 8 bars, 4, 8. Ikaw pa rin may control ng mga ganun. Kasi yun ang flow, right? Pero yun lang talaga. Naging one-man band lahat na ang produkto mo is talaga mainstream na and nawala yun ngang sa dating model na yung mga producer makikipag-ano ka, parang ang dami na nga na-eliminate doon kasi may point na ang producer, alam mo, download dito, sila na rin lahat, hindi na kagaya dati, kukuha pa ng mga session, mga ganyan, yun nga, nabawasan na yung collaboration. Last ngayon, talagang whoop, completely nawala ang collaboration. So yung prompt ko kay Lola Rasta, yung sa kanta na yun, sabi ko lang, siya yung queen ng kanto. Tagalog pa yung pag-prompt ko. Siya yung queen ng kanto. So treat her na para bang siya yung boss lahat. Pero nire-respeto siya. Ganito yung storya niya. Gritty, hindi siya mayaman. Ganito yung damit niya, yung mga ganun. And then tanongin mo lang, sabi mo, ganito ang gusto kong line up niya, 8 bars, and then merong bridge, mga ganun na bagay. Siya na nag-generate ng mga ng rhyming. Pero kapag may ayaw ka na, ayaw ko yung word na to, hindi bagay. Papalitan mo din. Right? Pwede. Papalitan. So, in a way, meron ka pa rin control kung ano yung gusto mong maging... Kumbaga, ikaw na yung producer hindi na nga control. Sa'yo na lahat. Hindi nga actually control eh. Kasi may gumagawa na para sa'yo ng music na hindi naman ikaw yung nag-control ng melodies eh. Hindi ikaw yung nag-control ng chords. Yes. Parang uma-agree ka lang. Parang kino-correct mo lang or gina-guide mo. Or sasabihin mo lang na eto yung gusto ko, bahala ka na. Yeah? Pero ngayon, unang-una, nabasa ko kanina umaga, may bagong policy ang YouTube. So malamang sa internet universe eventually mangyayari na yung mga AI creations daw, hindi nila i-monetize na. Di ba sabi ko sa inyo last week? Yeah. Yun. So, kaya nga naisipan ko yung, copyrighted pala yung So, wala kinalaman ng copyrighted sa hindi, AI. So, hindi mo na mo-monetize yung AI na generate ko. Pero ang nakita ko, yung proseso na pwede mo palang ibenta kasi nasa yung copyrighted. So, yung parang plan B kumbaga. Oh yeah. Diba? Yun pero plan at same time, hindi ka i-reward na ng YouTube. Hindi ka i-reward. Wala ka naman kung bibili ng tao. Exactly. Pero bakit bibili ang tao, kaya na rin nilang gawin. Like bakit pa ako bibili sa'yo? Wala akong pakialam kung sabihin sa tingin mo ba lahat may alam? Matter of time lang. Ibig sabihin, ang intention mo is manloko rin. Kasi hindi mo sasabihin na AI ito. AI generated. Hindi, pero sasabihin AI mo. generated, pero dapat sabihin mo. Yun nga. So, ang point ko is kung bebenta mo yan, sasabihin mo bang AI yan o hindi? Oo. So, yun na nga. Kung bibiling ko yun, bakit mo bibilin yan? Gagawin ko na lang dahil AI din yun. Pero hindi naman lahat may alam. No. Hindi lahat may alam kung paano gumawa ng AI generated mga ganyan. Kasi yung Pilipino kasi mga madiskarte tsaka I think kaya nilang eventually eh. Yeah. Di ba ganun tayo ka eventually they will catch on. Pero makita mo yung community sa Suno ngayon, di ba? Or sa yung sinabi mo, DistroKid, kung ilan ang nagproproduce ng mga kanta na AI mga generated. It's dami na. Kasi parang yung sa mga pag napa-flag sa mga background music, di ba?
Then gawa ka na lang ng sarili mong library para hindi ka Pero ang nakikita ko kasi, although perfect, or hindi man perfect, pero sobrang quality, masasaturate na ang tao, ang hahanapin na is yung Human hindi sa feel, hindi no? quality, yung talagang unlikely na AI ang gumawa. Yes, human feel. Hindi nila Kasi ma-replicate yun na napapansin ko sa mga ginawang kanta. Ito yung naririnig kong magaganda na sa mga mainstream. Yeah. Ito, tanggalin ko. Kung Tagalog, tanggalin ko yung vocals. Ito yung parang ganito yung kinakanta ni Taylor Swift, yung kinakanta ni Olivia Rodrigo. Exactly Hindi the mo way mawawala. Barbara Hindi talaga mawawala. So magiging sobrang saturated na. So maiiba ang ng tao ngayon na parang ang taste na Yes. parang kasi ang ganda pero ang May nahanap ka ng yung iba. tatay ko gumawa ganun din ang tunog. Like Pero sa tingin ko, maybe within 4 years, 5 years, yung mga ganun na talaga saturated na ang market dahil sa AI and stuff like that. Then doon pa sila maghahanap kung yung mga authenticity na talaga. Yeah. Yung mga naglalabas ng mga yun. ako hindi kasi ako nga ngayon pa lang Hindi kasi aware ka na eh. Aware ka na. Alam mo na talagang yung technology existed, right? Pero madami pa rin na hindi may alam. Hindi man nila alam. Ako hindi man nila alam. Pero kunwari, sa context kunwari ng metal, dahil sa mga modern metal mixes, nagiging pare-parehas yung tunog. Quantization, parehas yung tunog. Pare-parehas na yung mix. So ikaw bilang isang casual metal listener, typical metal listener, minsan hahanapin mo yung gusto ko na medyo raw. So makikinig ka ng mga hindi sobrang perfect na recording dahil mas human yung pakiramdam. Pagdating sa boses, yung generation ngayon mas nasanay na rin sa naka-autotune. So hinahanap mo na ngayon yung quality na medyo Freddie Mercury dahil ramdam mo yung nuances, di ba? So yun sa tingin ko yung pagkakaiba ng kumbaga hindi ma-overtake ng AI yung pagdating nung context na yun ng music dahil wala dahil pagka ginawa mo ng AI perfecto yun. Di ba? So nasa ano rin ng tao hahanapin pa rin ng tao. Saka yung collaboration talaga yun yung memories, yung experiences ang 'di ba? Yun yung may natututunan ka, may nakikreate kang mga network, yung mga 2:00 nagre-recording kayo tapos alam mo yun, like pero yun nga sa generation nga rin natin yun. Kasi nasanay tayo na may nanonood. Ngayon na hindi na nanonood yung mga teenager, hindi sila sanay sa mga gig talaga na yung sa stage na makarinig ng ganun. Ang naririnig nila palagi yung mga sound sa mga IG. Sila pero yun nga, gaya na sinasabi ko kanina na oversaturate, magsasawa rin yung mga tao dun sa ang mangyayari niyan, tayo ang mga magiging rockstar. Yung mga babae, pag sa mga tayo hahanapin. Yun ang dito pala. Patuloy lang natin. Kailangan fight fire with fire. Kailangan maging mas game ang mga musikerong. Unless magiging mainstream yung talagang mga AI-generated characters. Kung halimbawa ipopromote ng mga label or something, ganun. No, well, si Timbaland, di ba? Kung matatanggap ng mga corporate or mga magiging mainstream yung matatanggap ng corporate for sure. Yung mga AI generated. Nila. For example, itong AI generated, Lola Rasta, yan yung karakter ko, right? Or Little Rasta, yung karakter ko. Kung hanap-hanapin mo yun as a, talagang magkaging ka ng mga, kasi yung character ang hanapin di ba? Ito tanong ko sa iyo. Kumbaga tao sa tao, are you part of the problem or part of the solution? Aray ko. Patay ka dyan. I think ito nga pinag-uusapan natin is just parang magiging aware din. Oo nga, pero yun nga. So yung kung sino man yung mga mas mag-uusad ng AI art. So ano ba kayo? Magiging parte ba kayo ng problema o parte kayo ng solusyon? Right. Magiging parte ng problema pagdating sa mga talagang artist na tunay. Yan. Yes. Na tunay. Sa kapitalismo it is gonna be part of the problem. Pero hindi ko naman sinasabi na talagang hindi ko naman sinasabi na para bang mawawalan na yung mga trabaho mga yan. Kumbaga disruption. Pero ito naman yung pwede kong nakikita ko rin.
like may space naman para sa lahat. Yeah. 'Di ba? Kasi yung halimbawa yung metal, like nabuhay yan ng ilang years na eh. Yeah. Diba? Parang may space lang sila na dito na hindi mo take over ng mga mainstream mga ganun. So magkakaroon talaga tayo ng space din para sa mga AI. real music tsaka yung AI na highway kumbaga, di ba? Kasi maski sinample mo itong bagong metal na kanta, ginaya, ang galing. Hindi mo makaya live. Gusto ng tao, iba yung live eh. Iba yung disiplina nun eh. Wala ka, patay ka. Yun na nga. So yun yung hindi mo talaga marereplika. Yung mga live na yung mga ganyan. Hindi mo talaga marereplika. Kaya nga, gumawa ka ng music. Yeah. I mean, para to sa mga old school o yung mga talagang anti sa AI. Gumawa ka ng music na talagang merong element ng yung sa live. So, Yes. Diba? Yes. Yeah. So, magiging mainstream yung mga AI generated na hindi mo rin alam, baka mamaya may concert na yung mga ganyan. I'm sure. Feeling ko kapag naging mainstream ang AI music, AI art, mas lalakas ang underground. Mas lalakas ang independent. Masisika tayo niyan. Ayos yan. Yes. Yes. Masiseparate. Mga music. Meron nga sa Roblox. May Stupak, ginawa hologram. hologram. Tapos yung mga tao, yung gamers, nanonood Yung dun kalat na. sa concert. So, like may space, feeling ka may space naman para sa lahat. Di ba? Pero yung live music ang Yeah. Hindi madadaya. Oo. Hindi madadaya. Pero ang problema naman, like wala eh. Ngayon, sino yung nagla-live music dito? Di ba? Hindi, kaya medyo Ano yung sensitive. mapupuntahan Yung natin? sensitive ako sa ganyan. Hindi na, kala mo naman. Hindi, sa ganyan kasi, tumatanda na tayo. Alam mo, di ba, siguro months ago, for the sake lang na makajam, gumawa kami dito ng podcast. Kami na Kyle, di ba? So, nandun yung puso namin, pero ang sakit sa katawan. Alam mo yun, like pag magse-set up ka, Yeah. magsasalita ka, inan mo dito yung yung drums, yung ganon. So talagang pagod ka na. So talagang ang sakit sa katawan. Yeah. Kasi tumatanda ka na rin. Tapos, so kumbaga parang feel ko may kumbaga yung time bomb. Alam mo yun? Yeah. Kaya Hindi, tapos nandito pa yung AI nga na parang, oh shit, talagang baka imbis na maipasa mo sa susunod na generation. Sa atin yun. Yeah. Para ma-instill yun sa mga mas bata. Yeah. Magdedepende kung paano natin gagawin yun dito. Kunwari, sa kanya-kanyang maliliit na scale. Yeah. Yun. So yun, dapat ituloy natin. Like, feeling ko itutuloy natin. Wala na. Yun nga naging mahirap kasi dati may music, may venue kami. Yeah, narinig ko nga yung M Studio. Doon kami makakatugtog. Tapos, merong at may eksena. Yeah. Like ngayon hindi, iba eh. Iba kasi yung understanding din ng mga iba dito eh. Alam ko, like lalo bagong dating ka dito. Tapos, yung inadatnan mo na music scene dito, di ba? Ibang-iba sa Pilipinas. Oo, ibang-iba sa Pilipinas. Lalo nung wala pa kami. Kasi, hindi naman sa... Buti na lang nandito kayo. Ito, unang time na nakita ko si Beware na tumutugtog, sa may karaoke, sa may mabuhay, parang gusto kong bumae. Tapos parang karaoke lang na... Yeah. na Kasi wala ka ng ibang outlet. diba? Eh. So yun yung time na yun. So tapos kaya nga tayo nagpapa-live show mga ganun para magkaroon ng eksena. Pero yung established dito, like makakatugtog ka lang sa mga restaurant, di ba? Yeah. Na Filipino restaurant na nakikita ko nga siya dahil nasa point din ako ngayon na gusto kong maging mas committed sa music community. Alam mo yun, pero nakikita ko nga yung challenges ng mga ganun. Pero tingnan natin, di ba? I'm sure, yun din eh. Kasi parang nakita ko, kanya rin medyo ganun lang. Kasi majority ng musicians dito, lalo na Pilipino, mas hobby para sa kanila ang music. So, yung cycle, bumabalik sa, since hobby nyo lang yan, ganito lang ang mangyayari sa atin. So, yung mga venue, hindi ganun kawiling magbayad kasi hobby nyo lang yan eh. Yeah. Diba? Yung mga venue, sasabihin na, exposure nyo na lang to. Kasi yung mga musikero, karamihan sa mga musikero din, hindi willing to go out of their way para mas mailabas yung music nila. So, yun. Kumbaga magdedepende yun sa atin kung paano natin gagawin yun para din merong blueprint yung ibang musikero dito
na parang nga no, kaya pala. Ang challenge kasi sa amin, ever since, talagang sinugal namin lahat. Inuna namin yung passion namin Yeah. sa kumpara sa music halimbawa. Sorry, sa stability, sa career. Yeah, Okay. yeah. So, nagamit na namin yung card na yun sa mga asawa namin. Alam mo yan? Eh, napangkarote, di ba? So ngayon, pagsabi namin, Han, venue kasi Or hindi. musikero kami. Pupunta ako sa like ngayon, hindi. Yung parang pupunta lang sa yung pahirapan pa, yung pupunta Yeah. urban dub. Hirap ng paalam eh. Hindi, pero gets ko. Pero yun nga, kasi naniniwala rin ako na may responsibility din mismo yung mga musikero eh. Hindi lang yung venues eh. Di ba? Kailangan pare-parehas mag-grow, mag-step up na ganun. So para, yun Ang challenge kasi dito, kailangan parehas na nag-grow kasi kailangan ng mga musikero para mas ganahan ang outlet, ang platform, Yes. physical, Yes. physical ha. And karamihan sa mga bar dito hindi talaga pang banda. Okay, pang karaoke. Okay, yun talaga ang pinag-uusapan natin ay pang Pilipino na community. Okay. So, yung Filipino community dito, like 95% ng mga venue is talagang pang show, yung pang show band. Yes, yes, kasi yes. nga, hindi mo, napakamahal ng renta. Yeah. Like, of course, ang priority mo is Mhm. So, Kailangan pera talaga. pera talaga. Kaya, ang hirap mag-grow ng mga musikero kasi nga limitado ang pagpo-performa nila na talagang parang performance talaga. Yung parang parang rock pile na alam mong pambanda to. Yeah. Yun ang mahirap. So, chicken rig. Yeah. Paano yun? So, ikaw personally, anong tingin mo? I'm sure na sinubukan mo na ang napakaraming solusyon. Yeah? Iba't ibang approach. Pero anong tingin mo talagang dapat mangyari para dito sa Ontario, Toronto o kung kailangan talaga maging na talaga careless na etong mga musikero na siguro naman the last 2 decades mas pinili na karir. Ngayon meron na silang savings or parang credit. Magkautang-utang na. That's Yeah. it. All in. All in. Kailangan Ano talaga yung pera nyo? kailangan talaga umuli ng mga musikero. Yun siya. Magtayo ng pang music. Hindi ko sinasabing banda kasi baka gusto hip-hop. Okay lang. Yeah. Pero iba maski hip-hop yan o banda parang pareho nga lang yun eh. Yung actual vibe eh. Yeah. Sige na, mag-ano na kayo. Mag-all Ikaw nga. ha? Dito kami naka-all in. Dito, ito, nagawa na natin lahat na wala namang alcohol. Alam mo yun. Tapos, iba eh. Saan diba? ba mag-all in? Mag-all Ang in tanong. na, mangutang Hindi, yun nga. Saan mo gagastusin yun? para sa venue. Venue. Yeah. Venue. Na talagang So talagang kulang tayo sa venue. Venue talaga. Venue talaga. Kasi parang paano ka gaganahan? Paano mo maano yung music mo? So sa GTA, tingin nyo, ilan ang venue na pang Pilipino? Hindi, pang Kasi Pilipino kunwari si Intramuros. banda? Hindi kasi dito No. wala namang talagang community center or wala man lang ng mga Filipino dito. Hindi, pero- na banda. yun. O kapag banda, when there's no walang Show band. Show band Yeah. talaga. Oo, yun na nga. Pero That's it. sige, banda na rin yun. So paano natin ngayon babasagin na hindi lang show band? Hindi nagme-make sense sa hindi business. hindi nila maiintindihan dito. Kasi ang mga customer na lumalapit na pumapasok doon is ang hinihintay yung show band. Gusto nila, So, ibig I will sabihin, survive. So ibig sabihin, yung mga independent bands na Pilipino, kailangan din maghatak ng sariling crowd. Yeah. So, kailangan responsibilidad din ng mga musikero. ng mga yun. artist. Yes. Ang problema nga, yung sa crowd, yun nga, yung hatakan. ang hirap kasi, wala rin naman kasing promoter. Ang kailangan talaga yung venue. Katulad ng Rockfile. Kung may Ganun nga. Kung may Pero yung Rockfile kang Pilipino. ganun, na talagang Ganun every nga. Saturday, Sunday, puro Pilipino ang nagpe-perform doon. Okay sana eh. ganun ang model dati namin sa Dapat M ganun Studio, eh, di ba? diba? Ang problema nga, kung sa traditional na lokasyon ngayon, 9 to 2 a.m. ang kailangan mong punan ng mga show band. Okay? Kasi yun yung business model eh. Sinong original ang tutugtog ng sa gantong industriya ng Hindi, alas marami. Tapos share. May good news ako sa inyo. Oo. Yun. Yung gagawa. Si WAM Studio, magtatayo ng bagong venue. Mhm. So isa ako sa tumutulong para mag-materialize yun, para maging eksena community siya. Ang
Si Mrs. talaga yung nag-aayos nun. Pero ang ano nun is weekly, yun ang plano. May event. Yun yung walang venue na. Pangalawa, tinignan ko yung binigay sa akin ni Kyle yung listahan ng mga banda dito. Hindi nga ganun kadami. Nagsubok na ako mag-reach out din sa ilang banda. Napansin ko, hindi ganun kadali para sa mga banda gumem. Dahil Trabaho. Commitment. yes. So mababalik ako doon sa kanina ko sinasabi na kasi ang music para sa ibang tao, hindi ko masisisi, 'di ba? Iba-iba tayo ng iba-iba para sa atin eh, 'di ba? Pero majority ng na o-observe ko, mas parang pastime lang talaga siya. Yun ang reality dito. Yun. So kailangan nga ng mga mas susugal na musikero dito para mamunga. Tingin ko ganon. Sa kamahal ng mga nabibili dito, may hirap na yung... Hindi, pero yun nga. Yun lagi yung rason eh. Yeah. Pero sa ganong rason na nanalo ang kapitalismo. Yeah. Nabamatay ang art. So, bilang isang artist, syempre may konting pagka-rebelde ka. Kailangan mo talaga sumugal. At alcohol. Oo naman. Kasama sa pagre-rebelde yun. Sa akin siguro mga 5 years pa bago ako makapag-rebelde. Bakit? 3 years. Hindi Iba kasi dati kasi wala kaming pamilya. Aha. So walang anak, wala pang ganon. So parang ang puhunan lang talaga ay yung bulsa namin at saka dugo pawis. Walang iba na dadamay ba? Yeah. Wala pang masyado. Hindi, gets ko. So ngayon ay madaming May dalawa rin ako anak. Oo. Kaya gets ko yun. Unless meron tong, halimbawa ito, may something na amazing na mangyari within the next 3 months na makakapag kami, alam mo yun, yung parang fuck you money. or autopilot. Talagang gagawin ko. Like, nasa listahan talaga. Hindi, kailan mo talaga yung venue eh. Yun ang number one eh. Yung venue. Kapag magiging successful yung venue, kapag meron ka ng venue, hindi mo na alam kung anong mangyayari. Malalaman mo lang kung anong meron kapag wala na sa'yo. So ngayon namin ini-imagine, kasi kumpleto kami, marami pa kayong mga archived na mga video. Parang, holy shit, meron tayong ganun dati. Ay, wala na ngayon. Yeah. Bakit? Pero dati, nung nando kami sa moment na yun, hindi naman natin nare-realize. Tsaka kung gaano ka, yung mga content na sana nandun, parang, imagine mo, nila livestream namin kung paano kami nagpapatakbo ng bar na walang kita. Saka dami na inspired. Dami rin na inspired para gumawa ng banda or mga ano, diba? So, culture. Importante culture. Kailangan talaga ma-establish mo sa mga tao yung culture. Yeah. Pero yun nga, yung irresponsibility, importante yun eh. Yung pagiging newbie mo, yung talagang hindi nga nagme-make sense, 'di ba? Yung ginawa. Ginawa. Pero just for the fuck of it. Pero yeah. Ini-imagine na lang natin. Pero yun ang kailangan din ng ano. At maraming ganun. Yeah. You know, like maraming para maging talaga ecosystem na gaganahan. Maski wag na lang sa Pilipino eh. Maski na lang dito sa local mainstream. No, hindi lang Pilipino ang problema. Nawala ang sa halos lahat. Talaga? Kasi wala yung mga venue dati, di ba? Usually, before kami nagka-M Studio, yung mga tugtugan na lahat sa downtown. Mga yung mga mainstream pinubok na mga pub. Yeah. Pero like ngayon, wala na eh. Okay. Mahirap na rin. Wala na rin. Dahil may internet na. Hindi rin parang hindi nawala na rin nga ng venue kasi parang nga hindi na rin kumikita. Pandemic. Kaya nga parang magandang umuwi ng Pilipinas para maramdaman mo lang uli yung ganun. Yung parang pupunta ka sa gig na like puno na ang saya. Ako gusto ko pa rin mangarap na pwede natin siya magawa dito. Pwede pa alam naman. Sa tamang oras, sa tamang tanim. Pag sumabog ang crypto, utang. All-time high na ngayon Pero yun, kumbaga ako, gusto kong maniwala, gusto kong mangarap sa ganun. And kami naman, nandiyan, like, supporta naman kami all throughout. And ang kagandahan nga is may mga artist na katulad mo na talagang kilala na. Kasi dati wala eh. Kami. Sino ba? Parang mga gagong to. Pero like na, like kilala na sa community, like meron ka ng resume talaga na ginawa mo to. And marami. Like ngayon, na like lumipat na nga dito sa Canada, na talagang may mga experience na. Kasi like yung sa amin dito talagang from zero eh. Na, gets ko rin. Na parang, kaya nga ito rin yung pinili namin na path.
Kasi mas marami kaming marireach yung Filipino TV. Na yun, nagagawa na, nakakapagpatugtog dito. So, Pero nga hindi enough. Kasi parang literally nakatugtog na dito ang lahat. Multiple times. Okay sa content. Pero iba pa yung talagang not for content yung ginagawa mo. Yeah. Wala masama sa Kumbaga, content. talaga, pero, community building talaga, no? So, paano natin mapapapunta ang mga tao? dapat alam nila na merong spot nga na nandun tayo lahat. Yeah. at maraming ganun. At Para, pride ng- at consistency. Yeah. Kasi dati kapag sabihin mo, Friday, Saturday, ham studio tayo, di ba? Alam na yung spot eh. Ngayon, wala eh. Kailangan yung mga bata na able ngayon Tumulong, may, matutunan nila yung ganong habit or may maiaambag. Yeah. Suporta. Lahat. Ganun, di ba? So yeah, yun ang ano. Kasi tumatanda na nga. Kasi nakikita ko yung mga pwestuhan dyan na may show band. Parang may pupunta naman sa kanila eh. Ibang demographic, pero Pilipino rin. So I'm sure yung tamang tao para sa rock music kunwari o sa hip hop music, pwede natin ma-convince. I think may plan, parang may isang venue lang talaga na mag-risk na like ngayon, no? Na wag puro show band. Yeah. Na Kasi ang ginawa naman namin dati, kasi ayaw talaga rin namin ng show band. Kaya, Original music Yes, ang inaano yes. namin eh. Papa hip-hop o metal. pero yung pang fun naman, pang punan dun sa oras na yun is yung karaoke. Yeah. So live band na karaoke. Yung sila Joey, yung mga lahat. Kahit sino pwedeng tumugtog. Request lang. Request. lang. Tapos isasalpak namin sa projector. Yung lyrics. Yung lyrics, yung internet. Sa search namin, pati yung chords. Kumakawa pa eh. So, ganun yung naging sa M Studio. Kaya parang community nga. So kinailangan ng karaoke para mabuhay yung local scene, no? So in a way, medyo ganun din yung concept na Dapat dito simula yung parang meet siya para gumalaw dito. And Or talagang baka ang may iba. approach doon is, yung system talaga is pang banda. Yun talaga yun. So, Pang live sigurado musician. talagang dito sanay na, hindi, ang lakas na niyan. No, fuck you! Saka na okay magkamali. Alam mo yun? Yeah. Or kahit anong... party. Kailangan party lang. Parang, Involve lahat. Involve lahat. Kaya nga Hindi kami lang- nalugi. Kasi dito, pag yung mga showband, yung mga showband, pag yung nakita mo, may nagkamali, titignan siya ng mga kabanda niya. Alam mo yun? Dapat may freedom. kailangan rock and roll. Yun ang doon, rock and roll talaga. Diba? So, yun ang kailangan ng mga tao. Siguro yun din. Kulang yung generation kasi ngayon ng mga bata ng rock and roll. Dahil hindi yun yung napopromote na music ngayon eh. So yung ganong klaseng mindset, yung ganong klaseng attitude, hindi masyado na-instill sa kanila eh. Diba? Kailangan parang tangina, let's go! Yung walang inaalala. Diba? Grabe mga payo magulang eh, no? Mag-risk kayo. Anak, wag mo tumagayin na. Utak kayo. Tapusin mo mag-aaral mo. 24 kayo, utak kayo. In 20 years kayo para bayaran. Oh my God. Yung execution ng mga musikero mismo na kapag pinanood mo, kapag pinakinggan mo, syempre, tangina pro. So gugustuhin ng mga tao yung experience na yun. Yeah. Malaking bagay din na ganun. Ayun. Yun. Maraming salamat. Tangina. Mapapautang tayo nito. Let's go. Gawin natin. Sa lahat na nanonood, di ba? Gawin natin to. Pare. Gawin natin. Tangina. Next time na bibisita ka dito, ready na yung venue. Ready. Or, tugtog ka muna dito kung gusto mo. And, paano ka pala ngayon mahahanap ng mga tao, ng mga viewers natin, listener, and meron ka bang bagong mga project na ginagawa? Una-una kung gusto ng mga taong spatan yung mga kalokohan ko, may YouTube channel ako, Batasismo, so check nyo na lang. May mga kung ano kong content doon. Tapos balik-tattoo na rin ako sa mga interesado na malapit lang sa area ko, sa mga homies, sa
message nyo lang ako sa Instagram, Panginoon Batas. Tapos may ginagawa akong music dito kasama mga ilang Pilipino na matagal ng base din dito. Hopefully by, siguro in a few months, ganun, ready na kaming sumalang. Wow. Baka kailangan mong metal na gitarista. Ayun, so maraming salamat. Hopefully nag-enjoy kayo. Suportahan nyo rin po ang aming mga ibang shows na ina-upload dito. At kita-kita lang ulit tayo next week dito lang sa Barber's Cut. Yes, sir! That you're